Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalain mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pinakamamalapin sa maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa Morse at buhay na bumur sa iyo. Pagkat ito'y binibigyan po sa amin kami sama-sama sa iyong papupuri. Sa buong araw tumalap Panginoon, papulat sa pandalangin ng aming gilagat, ng Evangelista Weldy Estrada, Almeda, ang pumaminam na mga magagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga komisyon pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignamin na pagkasala ko tayo puso nagsisisi sa oras na ito. Huwag mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita, mga Panginoon. At sa iyong pag-aaral sa salita, langisan mo yung masalita, patay bang likod sa kanan mo, wala akong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa repan. Good gamitin mo, dala yung papapalang espiritual sa aming mga kapatid sa dako ito. Papalang sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, God cast out, in the mighty of Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas sa mga minamahal. Amen, praise the Lord. At magulat mga minamahal sa kapitulutan ng ating beloved ordained preacher. Ako bumati sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamang evangelista at evangelist Weldy Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At ating mga minamahal na mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo po yung amin pong inanyayang patapusin ng banal na gawain. Amen. At marami na pong nagsasabing sila po na po may pinagpalat na tanggap ang kanilang mga katugunan sa kanilang mga panalangin. Ang may advice namin po sa inyo, ihakbang po ninyo ang inyong mga paa patungo sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon upang na sa ganon mga minamahal lalo natin mapalugdan ang ating mahal na Panginoon. Amen? At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldy Estrada Almeda at sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, na pinasiwan po natin po beloved preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mga anak, ating beloved servants, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kapag nagagalak, kasama ngiti. Amen. Amen. Palagpag nga, pero nakasimangot naman. Amen. Hindi dapat nakasimangot ang mga anak ng Diyos. Kapag tinanggap natin ang kagalakan sa ating mga puso, walang makakapigil sa ngiti ng bawat Kristiyano. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Even in the midst of so big problems, ang Kristiyanong taglay ang kagalakan mula sa Diyos, ngingiti at ngingiti yan. Bakit? Sapagkat ang tinitignan natin, hindi yun laki ng problema, kundi sa laki ng kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po sa oras ng mga minamahal, tayo mag-o-observe kung talagang ngiting-ngiti ang mga anak ng Diyos at nakikinig at galak na galak. Amen. Sa patanda po natin mga minamahal, ang totoong pinagpala, taglay ang kagalakan sa bawat puso. Amen. Ating basahin mga minamahal dito sa ating unang talata. Tagalog muna, and then we flash the English version. Dito sa aklat ng Epeso, ang kabanata ay 4, talata ay 11 hanggang 13. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 13. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa
ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Again, nabasa nyo na yan, nakita nyo, ay alam ko na yan, sinabi na yan ni Brother Joben, yung lahat madami ng beses ko na narinig yan. Again, I tell you, huwag nyo kunin yung verse lang, kundi ang mensahe na mahal na Panginoon sa mga bersikulo na yan. Amen? Kung titignan nyo mga minamahal, sabi niya, I gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. For the work of the ministry, for edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. Ang purpose pala mga minamahal, kung bakit may pastor, may mangangaral, mayroong evangelist, mga minamahal, sabi diyan, till we come in the unity of the faith. Hindi niya sinabing till we come in the unity in the faith. But it is of the faith. Magkaiba po yan mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating pamagatan ng ating pag-aaralan, coming into the unity of the faith. Hindi po, not in faith, kundi of the faith. Amen. Amen. Pag sinabing in faith or in the faith, lahat tayo nagkakaisa sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. That's the reason we come here in the Sunday, Wednesday, Friday. Yan ang ating sa pananampalataya natin, mahal, nagkakaisa tayo. Lahat magsabing amen. But pag sinabing of the faith, diyan nagkakaiba ang bawat Kristiyano. Amen? Hindi pa pare-pareho, hindi pa perfecto. Kaya nga sa kailangan magkaroon ng mga evangelists, magkaroon ng evangelists, mga teachers, mga pastors. Bakit? Para sa ganun, maging buo at maging iisa, unity of the faith. Sapagkat iba-iba ang interpretasyon ng mga anak ng Diyos, iba-iba ang aplikasyon ng mga anak ng Diyos when we speak of faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. As of the moment, mga minamahal Christians may unite in faith, but not of faith. And of the knowledge of the Son of God, this is Jesus. Yung pagkakilala natin sa mahal na Panginoon, ang ilan mga minamahal, sinasabi, ilan mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay tao lang, ang mahal na Panginoon ay Diyos, ang mahal na Panginoon ay Diyos na nagkatawan tao. Ibig sabihin, iba-iba, mga minamahal. At kung paano siya tumugon sa ating mga pangailangan, iba-iba rin ang pagkaka-appreciate ng mga anak ng Diyos. Amen? And bearing with the measure and stature of the fullness of Christ. Alamin po natin mga minamahal na ang pananampalataya is claiming the existence of things even invisible to our naked eyes. Kiniklaim natin ang mga bagay. Pakibasa muna natin aklat ng Hebrew para sa kapakanan ng ating po mga beloved viewers at mga bisita. Aklat ng Hebrew, kabanata 11, talatay 1. Amen. Sa aklat ng Hebreo, kabanata 11, talatay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, faith is the substance of things hoped for. Ninanais mo. Amen? Pero sabi diyan, the evidence of things not seen. Ibig sabihin, hindi mo nakikita. Amen? Paano mo kukunin yan? Hindi mo nakikita, hindi mo pa nakita. Pangarap mo pala, gusto mo pala mangyari. Kaya ang sinasabi natin, faith is claiming the existence of things even invisible to our naked eyes. Maski hindi natin nakikita, i-claim mo na. Yan ang sinasabi ng pananampalataya. Pag sinabi mong, ako'y pinagaling ng Diyos,
i-claim mo na gumaling ka na nga talaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At kapag kinlaim mo na ikaw ay pinagaling ng mahal na Panginoon, alam po niyo maraming mga Kristiyano kapag ilihans mo ko, brother, aking karamdaman, may trangkaso ako, o inuubo ako, yung cancer ko. Amen? Kapag nilihans, ang ginagawa ng Kristiyano, meron pa ng konti. Amen? Ay, meron pa. Hindi yun pag-claim ng katuparan ng iyong pananampalataya. Pag sinabi mong pagagaling ka ng Panginoon, pinagaling ka ng mahal na Panginoon, claim it. Yung galaw mo, paniniwala mo, actuations mo, lahat yan dapat actuations ng isang pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung mga pinagpala, mga minamahal. Pumunta sa krusada, daming krusada tayong puntahan, hindi makalakad, naka-wheelchair. Amen. Noong nilihans after the crusade, nanampalataya, ang sabi ng ordained preacher, tumayo ka! Dahil sabi niya, pinagaling ka naman? Pinagaling ako, mahal na Panginoon. Kung ganoon, tumayo ka! Amen? Yung Kristiyanong puno-puno ng pananampalataya, tatayo yan. Bakit? Alam niyang pinagaling na siya ng mahal na Panginoon. Pero kapag ang tao na sinabi niya, pinagaling ako, mahal na Panginoon, pero sasabihin niya, hindi pa kaya ng pa ako. Hindi ko pa kaya. Ay, hindi mo. Wala doon ang pananampalataya. Amen? Hindi tatanggap yon ng anumang himala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Santiago, kindly. Aklat ng Santiago, ang kabanatay 1, talata ay 6 hanggang 7. Amen. From the book of James, chapter 1, verses 6 up to 7. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7. Ngunit humihingi siya na may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad magkabila-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya itatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakabuti ba yun, mga minamahal? Pag mag-doubt ka sa sarili mo, hindi nakakabuti yun. Kaya kapag ikaw ay nagpalihans at kinlim mo na ikaw ay pinagaling na ng mahal na Panginoon, yung mga bagay na galaw mo ay galaw ng pinagaling ng Diyos. Sinasabi ng ating mga, ako'y may diabetes. Ako'y may diabetes. So, ano gagawin mo, mga mahal? Kapag sinabi, pinagaling na ako ng aking mahal na Panginoon. Dati hindi ka kumakain ng kanin. Dahil yung kanin glucose yan, sugar, di ba? Kapag pinagaling ka na, sige! Bakit? Sapagkat pinagaling ka ng mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ikaw ay sinasabing may ubo. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kung kinlay mo talaga na pinagaling ka ng mahal na Panginoon, wala kang bagay na dapat ipigilan ng bagay na magsasabing ikaw yung magpapakita ng doubt sa iyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi sa pakiramdam, kundi ang pag-angkin ng mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon kapag ang tao ay nag-atras abante, ang sabi ng talata. Kapag ang tao ay nag-atras abante, ang sabi diyan, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Huwag kang aasa na tatanggap ka ng anumang bagay mula sa Diyos kapag atras abante ang ating pananampalataya. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Faith is declaring not what you see, but what you want to see. Sampalan ko kayo mga minamahal. Kapag tayo tinatanong, sister,
Kumusta ka na? Pinagpala ka na? Amen? Amen? Pag sinagot mo, mga minamahal, masakit pa yung bewang ko. Amen? Ibig sabihin, yun ang nakikita mo. Yan ang nararamdaman mo. Amen? Pero ano ba ang gusto mong makita? Ang gusto mong makita ay yung mawala na yung sakit ng bewang mo. Amen? Amen? So kapag tinanong ka, huwag mo sabihin yung nakikita mo, ay masakit kasi nararamdaman ko eh. Huwag mo sabihin yun. Ang sabihin mo, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag dyan, pananampalataya. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Faith is more on claiming the promises of God. Faith is about believing that in God, nothing is impossible. Amen? Amen? Kapag nanampalataya ka, anumang kagrabe ng problema mo, alamin mong walang imposible sa Diyos. Kaya nang sagutin, kaya nang lutasin, lahat ng problema, meron ka. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, kaya ka nakasimangot mula kanina, ay dahil nagdududa ka sa kakayahan ng Diyos para lutasin ang problema mo, para pagalingin ang karamdaman mo, para ayusin ang mga gusto sa buhay mo. Tumigil ka na dyan, kapatid. Alamin mo na ang Diyos, sa Diyos walang imposible. Amen? Amen? Kapag sinabi, mananampalataya ka na kaya mo susema na Panginoon, ay ngumiti ka na. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya mo, kayang pagalingin yan. Kayang ayusin yan ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan, ngumingiti-ngiti na kayo, mga minamahal. Amen? Ituloy-tuloy ang ngiti na yan, sapagkat yan ay pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Next, some Christians differ faith from work. Isang tatalo, ay makita mo sa akin ang pananampalataya, papakita ko sa iyo ang gawa ko, makita mo pananampalataya ko. Easy yan, mga minamahal. Amen. Ating basahin, mga minamahal. Santiago, ang kabanata ay 2, talatay 20 hanggang 26. Kylie. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Santiago, kabanata 2, talatay 20 hanggang 26, ito pong nakasulat. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. That's right. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang magagawa ay patay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po natin, mga minamahal, sabi dyan si Abraham, his work, offering Isaac. Amen? Nung inialay niya ang kanyang ipinangakong anak sa kanya, mga minamahal, na ang kanyang lahi magsindami ng bituin, kasindami ng buhangin. Amen? Grabe. Tapos isang araw, sabi naman na Panginoon, Abraham, medyo nasasarapan na si Abraham na ayusin yung kanyang anak, alagaan yung kanyang anak. Amen? Biglang sabi na naman ng Panginoon, Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak. Amen? Amen? So, ang yan, mga minamahal, ang sabi diyan, his work, offering Isaac, proves his faith that God can raise him or Isaac again from the dead. Ibig sabihin, mga minamahal, yung kanyang pananampalataya na mas kinamahal na mahal niya yung kanyang anak ay hindi niya ipinagkait sa Diyos sapagkat alam niyang ang Diyos, mas kinamamatay ang batang yan,
kayang-kayang buhayin niya uli. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In the first place, mga minamahal, nung pinangakuan si Abraham ng tungkol sa batang Isaac, siya lamang ay 75 years old. 25 years ang paghihintay bago dumating. So 100 na siya. Amen? Napaka-imposible na siya magkaroon ng anak, mga minamahal. Ang kanyang asawang si Sarah, mga minamahal, matanda na rin. Amen? 90, grabe. Pero sabi niya, dumating pa rin ito. So walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon nabanggit yung word na Jehovah Jireh. Amen? God will provide. Gagawin ko ito dahil pinakot sa akin, hindi papayagan ng Diyos na pahamak ang batang ito. So kapag ang Diyos ang mag-provide, nang ialay ko. And that is what happened. Amen? Sabi ng anghel, Abraham, huwag mong sakta ng bata. Nandiyan, merong diyang na-trap, na hayop, kunin mo at yun ang ialay mo. Napatunayan ko gaano mo kamahal ang ating Diyos. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang pananampalataya, hindi mo pwedeng ihiwalay ang gawa. Pag sinabi mo mga minamahal, ang pananampalataya ko ay pagagalingin ako sa aking karamdamang high blood. Amen. Amen. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung pananampalataya, yung gawa mo dun sa pananampalataya na yan. All things that you do, you're doing it because you have faith in God na ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung nagka-COVID ang ating mahal na kapatid, anong ginawa niya mga minamahal? Hindi siya tumakbo sa doktor. Amen? Ang sabi niya mga minamahal, ang gagawin ko lang, magpupuri lang ako. Dire-diretso yung aking puri. Hindi siya tumitigil mga minamahal. Bagamat ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ang kanyang panlasa nawawala, pangamoy nawawala. Tuloy-tuloy pa rin siya na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat pinananampalatayanan niya, ang Diyos ang magpapagaling sa kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit gumaling ang ating mga kapatid. Amen? Amen. Yung ating mga kapatid, nung sila mabangkarote, sila mga minamahal, mga learned people, professionals in terms of business. Pero bakit umabot sila sa pagtitinda ng tawas? Dahil hindi nila kilala ang mahal na Panginoon. Nung narinig ang patutuo ng kanilang kasambahay, dumalo kayo, sayang ate, narinig po sana yung patutuo nating mahal na kapatid, parehong-pareho ng problema mo, may utang din siya, pero naglingkod siya at nanampalataya sa mahal na Panginoon. Nilutas ng Diyos ang kanyang problema. Dahil sa patutuo, nagkaroon sila ng pananampalataya, dadala ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagdating nila dito, narinig nilang pangaral, mga patutuo, tumubo ang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kanilang bangkaroting negosyo, pinalago muli ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung paghakbang patungo sa banal na gawain, yung pagpupuri, despite na nababangkarote ka na, nagagawa mo pa rin ngumiti, magpuri, magpasalamat sa Diyos. Yan ay pagsagawa ng iyong pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. It is just about making our faith work. Amen? Hindi to two different things. These are just one thing. It's about faith and making it work. Hindi pwedeng salita lang, ay pagagaling ako ng Diyos, wala kang gagawin. Amen? Ay pagpapalain ako ng Diyos, wala kang gagawin. Hindi pwedeng ganoon. Amen? Dahil hindi yan katulad ng waiter doon sa hotel, pahingin ng baso. Waiter, pahingin ng baso. Tapos hindi ka darating mo na lang. Hindi ganoon yun. Ang pananampalataya, aangkinin mo isang bagay na hindi mo pa nakikita dahil alam mo ang pinanampalataya mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. In working our faith, ito na, paano ko ba ipagsagawa yung aking pananampalataya, brother? Paano ko isasagawa ito? In working our faith, it means we trust that God's timing is always the perfect timing. Amen. Amen.
lahat na nagtitiwala sa Diyos ng kanyang timing ay parating perpektong timing. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po ninyo mga minamahal, ang kalaban natin kapag tayo po ay nananampalataya sa Diyos ay pagkainip. Amen? Amen. Sabi ko nga sa inyo, si Abraham, 25 years naghintay. Amen? At yan po mga minamahal, ang tinitignan natin kapag tayo po ay nainip, anong ginagawa natin mga minamahal? Gumagawa tayo ng sarili nating paraan. Amen? Kung ano-ano. Si Abraham nga, kung sige, tabihan mo itong katulong ko. Amen? Ito, baka ito nga taong ito na matagal sa atin, baka siya maging dahilan, pwede maging anak mo. Sarili nating pagkakaunawa, hindi na ayon sa pamamalapay. At ang nagiging problema most of the time, doon tayo nagkakaroon ng tinatawag na bad consequences. Amen? Gumagawa tayo ng sariling idea, hindi ayon sa pananampalataya. Amen? Ang Panginoon, gusto ko magkaroon ng masayang pamilya. Amen. So sabi ng pastor, manalangin ka, Diyos ang magbibigay sa iyo. Medyo natagalan. Yung pinapanalangin ko, mukhang matagal na, maunahan na ako. Kuya, anong ginagawa? Unti-unti, may mga chocolate na. Mga awit ka, bawal. Amen? Dahil dapat kapag nagpupuri tayo, kapag nandiyan nagsisimula na, instant ng Diyos ang pinupuri mo, ang tao na. Palapakan po natin ang ating manapay noon. Amen. So anong ginagawa natin mga minamahal? Sarili nating kagustuhan. Until such time, malaman na lang natin yung sinasabi natin mga minamahal na ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa, pati mga bituin ng mga pangako. Wala lahat. Away dito, away doon, bugbog dito, bugbog doon, maya-maya hiwalay na. Bakit? Sarili mong kagustuhan. Hindi ka naghintay sa perfect timing ng mahal na Panginoon. Nasaan ang pagsagawa ng iyong pananampalataya? So kapag hindi tayo natutong maghintay sa perfect timing ng mahal na Panginoon, huwag mong sabing isinasagawa mo ang iyong pananampalataya. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gusto mo makatrabaho? Ako nga, hindi ko naganap ng trabaho. Nung ako'y atat-atat magtrabaho, walang tumatanggap sa akin dahil overqualified daw ako. Amen? Maski na nung trabaho na lang, mabuhay lang ako. Pero hindi ko naghanap sa Diyos. Hindi ko pinanap ang malapay noon. Sarili kong aral, sarili kong strategy. Wala nangyari. Sabi nila, overqualified ka. Pero nung naglingkod ako sa mahal na Panginoon, sabi ko, wala palang silbi ito. Pinag-aaralan ito. Biglang lumapit sa akin ang trabaho at natanggap ako sa trabaho. At hindi lang trabaho, the best na trabaho ibinigay ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano mo malalaman na the best ang trabahong ibinigay sa iyo? Unang-una, hindi ka magugutom. Amen. Sapat-sapat para sa pangailangan mo. Hindi sinabing napakarami, pero sapat-sapat, higit sa sapat na darating Diyos. Walang araw na hindi kakakain. Walang araw na hindi mo matatanggap ang provision sa pangangailangan mo. Dahil yan ang ibinigay na pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa? Para masabing best ang ibinigay sa iyo yung trabaho ng mahal na Panginoon. Hindi ka napipigilan sa pagdalo sa banal na gawain. Amen? Amen! Ang trabaho mo nga, ang mahal-mahal ng sweldo, pero ikaw naman, di makakadalo. Amen? Except of course, doon sa ating mga kababayan na talagang pumunta doon sa bansa na kung saan mga minamahal ay walang banal na gawain. Pero nung ginagawa nila, because of our live streaming, nakakapanood sila ng banal na gawain, pagsagawa pa rin ng ating pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Working our faith means we believe that answers to our prayers are always wrapped in God's perfect packages. Kapag tayo po mga minamahal ay nagsasagawa ng ating pananampalataya, masasabi natin, nananampalataya tayo, naniniwala tayo na lahat ng sagot sa ating mga panalangin, it is always wrapped in God's perfect package. Nakabalot sa isang napaka-perfectong packaging. Amen? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin 1 Samuel, ang kabanata 16, talata 1 hanggang 12. 1
1 Samuel chapter 16 verses 6 up to 12. Amen. Ito po ang nakasulat. At nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. That's right. Nang magkagayoy tinawag ni Isay si Abinadab at pinaraan niya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayoy pinaraan ni Isay si Sama at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Amen. At pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel at sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. At narito, siya'y nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya, sapagat hindi tayo uupo hanggang sa hindi siya dumating dito. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas, at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagat ito nga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Noong sa bagong maging hari, si Haring David, amen, ay hindi po maganda yung kanyang pinagdaanan. Unang-una, wala siyang ginawa, kundi magbantay ng tupa ng kanyang tatay, na si Jesse. Amen? Amen. At ang pinakamasakit pa nito, noong pumunta yung propeta na mahal na Panginoon, punta mo doon sa pamilya ni Jesse at tawagin mo lahat ng kanyang mga anak. Pipili ako doon ng magiging hari. Matakin nyo ba naman ay nakalimutan si David? Oh, nakalimutan sa totoo lang. Ito na yung mga anak ko. Sige, ito. Binano ko lang. Kung hindi pa tanungin ng propeta, wala na ba? Ito na lang ba? Saka naalala, ay, meron pa pala. Yung bunso namin, nagbabantay ng tupa. Nung pagdating nila, mga minamahal, sabi ng propeta, wag tayong uupo hanggat hindi dumarating yung kaisa-isang bunso na yon. At pagdating niya, mga minamahal, sabi naman ng Panginoon, siya ang hari na aking gagawin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, kailangan mo magdaan sa mga masasakit na bagay para ihanda ka sa magandang plano ng Diyos. Kailangan mong pagdaanan ang mga pagsubok. Kailangan mong dumuha. Kailangan mong mapahiya. Amen? Si Haring David, kailangan niyang ma-experience na habulin ang mga leon at ang mga lobo, mga minamahal, para lang kunin niya yung mga kinukuhang kanyang mga tupa. Pero hindi lang yung puro pasakit ng kanyang nararamdaman. Sa tuwing kanyang inaagaw ang tupa mula sa leon o mula sa lubo, mga minamahal, ang ginagawa niya, sinusuntok niya sa panga. At ang napakalaking lubo, ang malakas na leon, bumubulagta. Ang sabi ni David, paano ko nagagawa yan? Hindi ko kayang gawin yan. Ang Diyos ang gumawa niyan sa akin. Malapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Maging sa mga kamay ni Saul, mga haring Saul, mga minamahal. Grabe, pinagdaanan. Bakit kailangan pagdaanan niya mga bagay niya? Akala ko maging hari siya. Yan din ang kailangan natin pagdaanan kung ating panghahawakan at pagtatrabaho ng ating pananampalataya. Amen? Amen? Kung sa oras na ito, ang problema mo lang, wala kang maisaing dahil wala ka ng bigas. Simple lang yan sa pinagdaanan ni David para lang maihanda siya para maging hari. Amen. Kung sa oras na ito, mga minamahal, ano ba yan? Yung prayer ko, brother, 3 taon na, 4 na taon na. Remember, si Abraham, 25 years na naghintay bago dumating ang pangako ng mahal na Panginoon. Hindi napagod ang anak ng Diyos kapag isinasagawa ang kanyang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan ng mga hindi napapagod na mga anak ng Diyos. Ilang taon na kayo naglingkod? 30 years? 35 years? 20 years? 5 years? 10 years? Amen?
Amen? Ang pangako ng Diyos, siguraduhin mo yan na ikaw ay parating nakakapit. Bakit? Siguradong darating ang pangako ng mga Panginoon. Whatever plan, whatever faith na mayroong pinanghahawakan ka, mga minamahal, huwag mong bibitawan yan. That's the only way for you to achieve what you want to be. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Working in faith means accepting the answers of our prayers delivered in a responsive terms. Anong ibig sabihin pag responsive terms? Hindi pare-pareho ang pangailangan mo sa pangailangan ng iba. Hindi pare-pareho ang preparasyon sa iyo sa preparasyon ng iba. Kadalasan, kapag matindi ang pagsubok na pinagdaanan mo, matindi rin ang pagpapalang nakalaan sa iyo. Amen? Totoo po yan, mga minamahal. Kadalasan, kapag magaan ang pinagdaanan mo, siguradong shallow ang nakahanda sa iyo. Amen? Pero kapag matindi ang pinagdaanan mo, kapatid, expect na napakalaking pagpapala ang inihanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sa ating buhay, sometimes tayo po, mga minamahal, nawawalan ng lakas. Nawawalan tayo ng gala. Akala natin, nakalimutan na tayo ng Diyos. Akala natin, di na tayo pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Akala natin, mga minamahal, nagiging useless na ba yung aking pagdalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo? Nagiging useless na ba ang aking pagpalakpak? Nagiging useless na ba ang aking panalangin? Hindi totoo yan. Amen? Amen. Alam po niyo, mga minamahal, ang mga Israelita doon sa Ehipto, hindi sila nagpupuri ng katulad ng ginagawa natin na nalulundag-lundag, hindi, dahil sila alipin. Pero ang ginagawa lang nila, bago sila matulog sa gabi, puro hibik, iyak sa mahal na Panginoon. Hindi nila kailangan sumigaw. Pero ang sabi ng talata, narinig ko ang iyak ng aking mga anak. Amen? Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, kung ikaw sa oras na nakakagawa mong sumigaw, nakagawa magpuri, nakagawa mong dumalo, gumawa ng mga bagay na yan, bilang preparasyon ng pagsagawa ng pananampalataya, huwag mo sabihin hindi ka naririnig ng Diyos. Dinig na dinig ka ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. This one thing also, nagkakaroon ng diferensya sa mga anak ng Diyos. Kaya sa kuminsan, nagiging ang ilan, ayaks! Nawala ng pananampalataya ng brother. Ay, si sister, ay, nawala na. Bumitaw na. Amen? Kaya natin, sometimes, ang gusto natin pananampalataya, yun lang. Hindi ganoon po. Iba-iba ang appreciation o pananampalataya ng mga anak ng Diyos, yung level. Amen? Kaya nga, nakita nyo itong kamay na to? May hinliliit, may kamay, may paa, may ilong, may mata. Amen? May madalas ang gamitin, pero yung iba hindi madalang gamitin. Bakit? Dahil yun ang gamit nila eh. Amen? Pero lahat, composition is one body. And that is the body of Christ. Amen? Kaya kapag ikaw ay gamit na gamit sa banal na iglesia ng mahal na Panginoon, huwag kang magmalaki doon sa mga madalang gamitin. Amen. Kung ikaw na ang leader, ikaw pa ang elder, ikaw pa yung choir, ikaw pa yung masasabing taga giba, bigay, o ikaw ay huwag ka magmalaki. Amen? Amen? Lahat yan sa habag lang ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano malaman na ikaw ay magmamalaki? Dati ikaw ay soloista, ngayon hindi ka na pinagsolo, nagsatampo ka na. Mas maganda nga busis ko dyan. May giw pa sa dulo yung busis ko eh. Bakit siyang pinalabat? Ako hindi. Pride. Amen? Ako nga itong gumawa eh. Hindi binibigay sa akin. Ang galing ko pa nga mag-gitara, magtugtog, pero hindi ko pinapatugtog. Pride. Amen? Ang sinasabi, huwag magmalaki. Dahil lahat yan nagagawa natin dahil sa habag lang ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, dito sa aklat ng Marcos, ang kabanata 5, talata 25 ang 29. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 29. Ganito pong sinasabi, at isang babae na may 12 taon nang inagasan at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng konti man. Kundi bagkus pang lumubha siya, na pagkarinig niya ng mga bagay na tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo kuman lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung Kristiyanong mananampalataya na ito. Amen? Ang kanyang pananampalataya, sa totoo lang mga minamahal, problema niya yung karamdaman niya, may agas siya, dinudugo. Grabe, 12 years. Payat na payat, ubos na kanyang kayamanan. Amen? Pero ang sabi niya mga minamahal, ang sa akin lang, mahawakan ko lang yung damit niya. Yung hem sa ibang version. Amen? Pero sa talatang ito, damit ang binanggit lang, talagang nandoon, mahawakan ko lang. Amen. At nung nahawakan niya mga minamahal, at doon niya nakita mga minamahal, gumaling siya. Hindi nga alam naman na pa sa ito nung una na pinapanalangin niya yun eh. Nalaman na naman na Panginoon mga minamahal na may lumabas sa kanyang kapangyarihan ng pagpapagaling. Saka lang sinabi naman na Panginoon, sino ang humipo sa akin? Amen? Di lahat, malapay sa dami ng tao ba naman? Tatanungin mo kami, sino humipo siya? Lahat naman sila humihipo. Pero ibang hipo ng Kristiyanong nananampalataya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord! Tandaan niyo mga minamalyan. Yung hipo, lahat pwedeng humipo sa malapay noon, pero hindi niya nararamdaman. Ang nararamdaman niya, yung hipong may pananampalataya, yun ang damdam na malapay noon. Amen? Kakaya ng pagpupuri. Lahat may sing a song. May worship. Give worship unto God. Pwede magbigay. Amen? Pero kung walang kalakip na pananampalataya, hindi yan naririnig ng Diyos. Ang naririnig naman na Panginoon, yung Kristiyanong sintunado ang boses, pero buong puso at buong galak na iniaalay ito sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ibig sabihin mga minamahal, ano mang iyong ginagawa, others may do it. Yung ginagawa natin ngayon, di lang naman tayong nagpuri ng ganito. Sa araw na ito mga minamahal, ang dami nagpuri buong mundo. Pero ang nararamdaman lang ng mahal na Panginoon ay yung papuri na nanggagaling sa puso na may pananampalataya. Amen? Bakit kanina grabing makadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon? Ba't ilan tulala? Nagpupuri, lahat. Amen? Yung ilan, gumaganon-ganon pa. Amen? Pero bakit ang ilan? Damang-dama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit ilan? Tulog. Bakit ilan? Tulala. Dahil umaawit, pumupuri ng walang pananampalataya. Walang pagmamahal. Walang pagpapasalamat. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Hindi natin pasinungaling ang mahal na Panginoon. Alam ng Diyos yung bawat lumalabas sa kanyang kapangyarihan. Kaya magtatanong mahal na Panginoon, sino ang nagpuri sa akin? Amen? Amen! Sasabihin ng mga kasama niya, mahal na Panginoon, ang daming-daming nagpupuri kayo sa araw na ito. Mayroong nananampalatayang nagpuri sa akin. Sila yung nakatanggap ng pagpapala mula sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, aklat ng Mateo, Kabanata 8, talata 5 hanggang 10. Last 3 verses. Aklat po ng Mateo, Kabanata 8, talata po 5 hanggang 10. Ito po ang nakasulat. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paruroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi,
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Palakpakan po natin! Ay, yung mga worker, kapag kilala yung nagpapadala, pinupunta nila ka. Pag kami, hindi kilala, di kami pinupuntahan. Nagtatampo tayo. Amen? Yun ang nagpapatunay kung gaano mo kilala ang mahal na Panginoon. Mayroong mga taong kinakailangan, halika, punta ka naman sa bahay ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo yung aking alila. Sabi ng mahal na Panginoon, pupunta ako. Pero ito, grabe. Sabi niya, mahal na Panginoon, huwag ka nang pumunta dahil alam kong hindi ako karapat dapat punta mo sa aking bubong. Just say the word. Sabihin mo lang at mangyayari ang iyong salita. Grabe! Bakit? Anong basihan niya? Ako'y isang opisyal na tao. Pag sinabi ko sa tao, gawin mo ito, ginagawa niya kaagad. Pag sinabi ko sa tao, iyan, ilagay mo niyan, ginagawa niya kaagad. Hindi ko kailangan pumunta doon para gawin yun. Tingnan mo kung paano niya kilala ang Panginoon? Ganon makapangyarihan ng Diyos. Just say the word at mangyayari ang iyong salita. Malapakan mo natin ang ating wala Panginoon! Everybody shout, praise the Lord. Tataka kayo. Yung ilan, text lang. Kuya, pakisama kami sa panalangin. Ang ginagawa ng mga worker, hindi pinapapuntahan. Isinasama, nakalis na dyan sa poste na yan. Sa bawat paggising sa madaling araw, pagkatapos ng banal na gawin, binabanggit ang ating mga pangalan. Nagtataka tayo, paano gumaling? Hindi naman ako pinuntahan. Bakit? Just say the prayer and I will be healed. Wala po natin na ating wala Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sinong hindi gumagaling? Yung hindi ganon level ng kanilang pananampalataya. Yung gusto nila sila ay puntahan pa. Yung gusto nila sila ay na makita. Pero just say the word and my loved one will be healed. That is faith. Working our faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kita niyo mga minamahal ha? Yung mga Kristiyano gusto talaga personal. Yung ilan, sabihin mo lang, prayer lang kuya, gagaling. Tignan niyo yung differences. Yan. Now number 3, kindly, last, Luke chapter 5, verses 18 up to 20, italon sa 25. Ibisaklan Lucas sa Kabanatay 5, ang talatay 18 hanggang 20, talon sa 25. At narito, dinala ng mga tao na nasa isang higaan ang isang lalaking lumpo at pinagpipilitan niyang maipasok siya at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan dahil sa karamihan ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan, pati ng kanyang higaan, sa gitna sa harapan ni Jesus. At pagkakita sa kanilang pananampalataya, ay kanyang sinabi, lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Sa 25, at pagdakay nagtindig siya sa harap nila, at binuhat ang kanyang hinigan, at napasa kanyang bahay, na nilululhati ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Akala natin mga minamahal, sometimes, personal na pananampalataya. But what if our loved ones ay yung ating medyo hindi na niya kayang gawin yung pananampalatayang puro na meron tayo. Sinasabi natin parati, yung ating mga mahal sa buhay, malaking tulong upang sa ikagagaling ng ating mahal sa buhay. Amen? Tingnan niyo yung talatang yan mga minamahal. Kindly. Dito dun sa Luke chapter 5 verse 18 to 20.
Yan, sabi niyan. Narito dinala isang tao na isang higaan, isang lalaking lumpo at pinagpipilitan niya may pasok siya at ilagay sa harap nila. Grabe! Pagod na pagod. Daming tao. Next. At hindi makasumpong na mapagpasukan dahil sa karamihan at nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay. Ang ginawa nila, umakyat sila sa taas ng bahay, doon sa tapat. Amen? Ang ginawa nila mga minamahal at siya inuugos mula sa butas ng bubungan, pati ng kanyang higaan sa gitna ng harap. Tinignan nila yung kung saan ako pumalapay noon, pinutasan nila yan at doon nila ibinaba. Grabe mga minamahal. Palagpagan po natin ang ating malapay noon. Amen? Sabi diyan, next, Kylie. At pagkakita ng kayo pananampalataya, tingnan nyo ha, at pagkakita ng kanilang pananampalataya. Hindi niya sinabing pagkakita ng sa kanyang. Nakita nyo? Pagkakita sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, siya ay tumutukoy doon sa mga loved ones. Amen! Amen! Doon sa mga loved ones at gusto magaling yung kanya. Ewan ko kung anong rason nila. Basta gusto silang gumaling yung kanilang loved ones. Yun ang nakita ng mahal na Panginoon, yung pananampalatayang yun. Hindi nung may karamdaman. Kaya may magagawa ang ating mga loved ones. Kung gusto nating gumaling yung ating mahal sa buhay, palapitin mo ang mga loved ones. Dapat silang unang interesadong gumaling ka. Amen! Amen! Si Brother Damian Manawat, siya po ay bedridden na. Sugat-sugat ang likod dahil sa karamdamang tuberculosis. Ang kanyang kapitbahay ay naghihintay na lang sila na siya'y lamayan at siya'y mamatay. Ang kanyang mga panampalataya, di kung sino-sino, mga espiritista, kung ano-anong kabuko sa pukas para siya'y gumaling, walang gumagaling na Brother Damian. Nakita niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa telebisyon. Ang sabi ng telebisyon, anumang karamdaman meron ka, lumapit ka sa Diyos sa pamagitan Jesus Miracle Crusade, sa pandalangin ni Evangelista Will Estrada Almeida, pagagalingin ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Inag-invite sila ng worker. Pagdating doon, mga minamahal, anong ginawa? Hindi kaagad nilihan si Brother Damian Manawat. Ang ginawa ng mga beloved workers, tawagin lahat ng kamag-anak at kapitbahay, kaibigan. Pagdating nung dumating sila mga minamahal, pinangaralan sila ng salita ng mahal na Panginoon. Ipinangaral salita ng mahal na Panginoon. Pinatanggap ang mga kamag-anak, ang lahat ng mga kaibigan na nagmamahal kay Brother Damian Manawat. Amen? Pagkatapos nung sila po ay makatanggap at nanampalataya, mga minamahal, ang sabi ng mga inakyat niya ang ating Brother Damian. Pagdating doon, mga minamahal, tinanong si Brother Damian Manawat. Ang sabi niya, Brother Damian, gusto mo bang tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon? Hindi makapagsalita. Dahil kapag nagsalita si Brother Damian, lumalabas ang sariwang dugo. Sorry sa mga kumakain. Amen? Dahil sakit niya, karamdaman niya sa baga, mga minamahal. Amen? Nung paglayan sa kanya, mga minamahal, sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord. Siga! Ayaw niya. Amen? Sumigaw ka! Nung sumigaw si Brother Damian, hallelujah, praise the Lord. Lahat na tahimik. Bakit? Ang tinitingnan nila at hinihintay, lumabas ang sariwang dugo. Pero matagal na, walang lumalabas na dugo. Kulang na palakpak yan, mga minamahal! Everybody shall praise the Lord! Ano nangyari, mga minamahal? Brother Damian, gusto mo ba magpabautismo? Hindi ako pwedeng tumayo. Sabi niya, dahil kapag gumagalaw ako, lumalabas na dugo. Manampalataya ka sa Diyos. Lahat ng mga kamag-anak na nandiyon, nagilid. Talagang, kikita nila, grabe kapangyarihan ng Panginoon. Sige, itinayo ang ating Brother Damian Manawat. Binautismuhan. Pagkatapos ng bautismo, nakamtan niya ang grabing kalakasan sa kanyang kapangatawan. That hapon, 3:00, dyan sa Dumalandan, Pangasinan, Lingayen. Nag-ikot sila sa lahat ng buong baryo. Kasama si Brother Damian, nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na, nakita siya nung espiritista na nagpapagaling sa kanya. Sabi niya, paano ka gumaling? Sabi ni Brother Damian, sa Jesus Miracle Crusade, pinangalan nila, Jesus, magpuri ako sa Jesus.
Sa panalangin daw si Evangelista Will de Estrada Almeida, nilihan sa ko. Ito ngayon ako. Kasama yung espiritista naglingkod sa mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kapag meron tayong mga mahal sa buhay, ilapit natin kasama yung ating mga loved ones. Amen. Amen. Malaking bagay yun para patunayan ng Diyos na yung ating mga pananampalataya, tugon ng ating mahal na Panginoon, siguradong makakamtan ng bawat isa. Finally, ang sabi diyan, magkaroon man tayo ng iba't ibang level ng pananampalataya. Meron tayong mga kapatiran na sometimes, dahil sa kakulangan ng pananampalataya, mababaw ang pagkakakilala sa Diyos. Kailangan pa nilang uminom ng gamot para sila'y gumaling. Ang sabi naman na pastor, kailanman hindi sinabing masama ang gamot. Mali ang gamot. Ang sinasabi niya, mayroong pwedeng magpagaling na hindi kailangan ng gamot. Yan ay walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ibig sabihin, apex faith ang tinuturo ng mga pastor. Pero kapag ikaw ay hindi inabot ang bagay na yan, hindi ibig sabihin makasalanan ka na. Amen? Pero mithiin mo na tanggapin yung apex faith na sinasabi ng mga pastor dahil para masigurado ang ating kaligtasan at pagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa iyo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanagan ka ba sa bawat sandali? May pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap, nananatili ang labis na kalagasan. Mga pangako mo, praise the Lord, praise the Lord. Ako'y lumalapit sa kaganda, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, kanlungan. Mga pangako mo, taglay ito'y galang, nananatili ang labis
Mga minamahal, ang sabi ng Diyos, sabi niya, whatever you need when you pray, believe that you receive. Manampalataya ka, maniwala ka na tinanggap mo na. Pag sinabing whatever, whatsoever, anumang bagay ang kaya mong hingin sa mahal na Panginoon, God is willing and able to give lahat ng pangangailangan meron ka. That is the promise. That is the promise of our God. Anong dahilan bakit hindi ka masaya? Anong dahilan bakit nalulungkot ka? Bakit natatakot ka? Sabi nga ng awitin, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Sing! Sing with the heart! Umawit sa Diyos na nagmumula sa puso! Hallelujah! 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 Mga pangako mo, taglay nito'y galang, mananatili ang nabis na kalakasan. awitin yan! Mga pangako mo. Liwanag at gabay, Tandaan niyo yung umawit, sa bawat yung humipo na may pananampalataya, yun ang naramdaman ng Diyos! salungan. You might all sing, but those only sing it with faith. Yun ang nararamdaman ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga pangako mo. Taglay nito'y galang, Praise the Lord, praise the Lord. nabis na kalakasan. Mga pangako mo. Let us pray. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Ang Diyos natin sa oras na ito ay nasa ating kalagitnaan. Hindi siya malayo. Pangawakan mo kanyang salita. Sabi ng salita ng Diyos, naririnig ko ang bawat hibik ng aking anak. Mga pangako mo. Sumampit ka, mga minamahal. Liwanag at gabay, Sumampit ka ng panalangin sa Diyos. bawat sandali. Iyak mo sa Diyos ang kalungkotang meron ka. Iingi mo sa Diyos ang mga kainan. Humingi ka ng kalakasan. Taglay nito'y galang, mananatili ang Kaya kang pakinggan ng mahal na Panginoon sa oras na ito. kalakasan. Mga pangako mo. Ibig, Liwanag at tayo mula na dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinagkamamahal na Panginoon. Hindi namin alam gaano pa kadami ang mga pagsubok na aming dadaanan. Parang pananampalataya namin, kami magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang tangi po naming panalangin,
Panghawakan mo po kami. Ika'y maging aming kalakasan sa gitna ng aming kahinaan. Ikaw ang aming encouragement sa tuwing kami nalulupaypay upang sa bawat araw ng aming buhay kami maging mapagtagumpay. At alam namin, ikaw ay naghihintay sa aming pagbabalik kasama mo dyan sa kalagitan. Mahal na Panginoon, ayaw namin kami lang ang mapunta ng langit. Gusto namin lahat kami mga magkakapatid. Panghawakan mo po kami. Lubin mo kami matutong magmahalan, magpanalaginan, upang kami lahat ay makagawa ng iyong banal na kalooban. Sa pangunang panalangin na aming ginagalang at minamalibang lista, Weldy Estrada Almeida, ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas, walang posible sa Diyos. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, tayo po lahat ay umaasa manampalataya na ang Diyos ay may kakayahan, lutasin lahat ng pangalan meron tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin, pinakamama na Pinoy sa salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sila at nagawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin na aming ginagap, may mabaglista, Weldy Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, kasaut in Jesus' name. Ang bilipan daw, COVID-19, kasaut in Jesus' mighty name. Mga palulupay-pay, kasaut in Jesus' name. Ang lahat ng mga pagkababag, kasaut in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut, be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo pala, tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Sabi ko nga, ang kinin na natanggap na natin ang mga pinanampalataya natin. Amen. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen, amen. Praise the Lord. Yan po nagtatapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos at tayo pinatako sa ating pong ating Holy Supper. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo. Narito ang ating beloved elder brother Alvin. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalagpay Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Pera. At habang pinamamahagi po mga minamahal, ang katas, ang ubas at ang tinapay, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Jesus. Siya sa atin, O Jesus, ang puso ko, kasalanan nagawa laban sa iyo. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banalong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawag, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko ang aking Jesus.
kasalanan, ako'y hanguin mo. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran siyo ay naramdaman ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran siyo ay nagramdam ko, o aking Jesus. Noon, Ang lumabas ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Ang lalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya, tawaan, kapatawaran siyo ay nakamit ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya, tawaan, kapatawaran siyo ay nakamit ko, o aking Jesus. Nakamit ko, o aking Jesus. Ay nakamit ko, o aking Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Jesus, mga minamahal. Tayo po ay nagdaraos po ng ating pong banal na hapunan bilang pag-alala po sa dakilang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alalahanin po natin, mga minamahal, lahat ng ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po, mga minamahal, meron tayong magandang tahanan. Tayo nakakatulog sa malambot na kama. Ang ating dakilang Diyos, wala siyang naging tahanan, mga minamahal. Tayo nagkaroon ng trabaho sapagkat sinasabi po, mga minamahal, 2 Korinto, Kabanatay 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Aklat ng Pilipos, Kabanatay 2, talatay 6 hanggang 8, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring ganap ang isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Aklat ng Isaiah 53, 4 hanggang 5. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati.
Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Alalahanin mo bang minamahal kung bakit ka naririto? Bakit tayo nagkakaisa? Sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Sapagkat merong Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos. Inubad niya ito, mga minamahal, para sa atin lahat. Upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit sinasabi po, mga minamahal, aklat ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Tinanggap niya lahat ng latay. Siya'y dinuraan sa mukha, mga minamahal. Tinanggap niya lahat ng kahihiyan. Alang-alang sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Tayo ang tinignan ng ating dakilang Diyos. Ang nasa puso at isip ng ating dakilang Diyos, tayong kanyang nilalang, sapagkat tayo mahal na mahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin natin yan lagi, mga minamahal. Ang ating banal na hapunan, mga minamahal, ito po ay sagrado, mga minamahal. Aklat ng unang Korinto, kabanata ay 11, talata ay 27 hanggang 29. Kaya't ang sino mang humain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kung meron tayong mga kagalit, mga minamahal, meron tayong mga sama ng loob sa ating mga puso, pakawalan natin ito, mga minamahal. Ihingi po natin ang tawad. Meron tayong kagalit, ating mga kapatid sa pananampalataya, lapitan natin. Humingi tayo ng tawad sa isa't isa. Kung paano tayo pinatawad ng ating dakilang Diyos, ganun din naman patawarin natin sila, mga minamahal. Sa mga hindi pa po nabautismuhan, sa mga minamahal na mga bisita, hindi pa po kayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan, sapagkat banal ang hapunan na ito. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa ating banal na hapunan, tayo po'y sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalingitan, ating hingin ang habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na tayo po ay samahan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Willie Estrada Almena. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkalaw mo po sa bawat sa amin. Mahal na Panginoon Jesus, narito po kami. Dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Batid mo ang laman na aming mga puso at isipan. Kami nagpapakumaba. Kami nagsusumamo, mahal na Panginoon Jesus. Aming pinagsisisihan lahat po ng aming mga pagkukulang. Sa aming mga kasalanan, patawarin mo po kami. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin ang tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 11, talata 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan
na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ng sabay-sabay ang tinapay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awakan po natin ang katas ng ubas na nagsisimbolo sa dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Aklat po ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang sabay-sabay ang katas ng ubas, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ating Diyos ay langit ay kanyang libusan. Sa krus tinanggap ang Hallelujah, hallelujah, hallelujah. para sa iyo. Iparating natin mga minamahal sa pamamagitan ng awiting ito ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating pagpinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa atin. Hallelujah. Inalay ng ating Diyos ay Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat sila. Maraming salamat po. Kulang ang salita upang aming may pabot sa iyo ang taus-pusong pasasalamat. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y pumalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Na bagamat tayo ay laging nagkukulang, mga minamahal, nariyan pa rin lagi ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hindi pa rin tayo pinababayaan. Amen? O iniiwanan man lamang, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay darako po sa ating pong monthly blood offerings, mga minamahal. Monthly blood offerings. Tayo po ay kukuha po ng ating pong monthly blood offerings. At bilang pag-alaala po sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, aalalahanin din po natin, mga minamahal. Amen? Aalalahanin din po natin ang mga pagsisikap, mga pagtitiis ng ating pong mga minamahal, mga beloved workers, mga minamahal. Sila po, ibinigay na ang kanilang buhay sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Tiniis nilang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga minamahal, walang ginawa, araw at gabi, mga minamahal, laging nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Laging nagpapasting, laging nag-aayuno, nag-aalay ng pag-aayuno sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Laging nananalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lagi tayong ipinapanalangin kahit sa tuwi-tuwi na mga minamahal. Nariyan ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mayroon tayong prayer request, mga minamahal. Ang mga beloved pastoral worker, nariyan lagi, mga minamahal. Lahat ng ating prayer request, mga minamahal, idinidalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sinasabi ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, talatay 13, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig, dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Mahalin po natin, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga manggagawa, mga minamahal. Amen? Ating ipakita ang ating pagmamahal, mga minamahal. Amen? Ating ipakita sa pamagitan, mga minamahal, ng pagtulong, yung ating mga ibibigay natin, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng Mateo, mga minamahal, 10:42, at sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya, mga minamahal. Amen? Yung ating gagawin na pagmamahal, mga minamahal, yung ating ibinibigay, mga minamahal. Amen? Para po sa pangailangan natin po, mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi kailanman yan makakalimutan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi mawawala ang ganti, mga minamahal. Pagpapalain tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong mga minamahal, manggagawa, wala na po silang trabaho, mga minamahal. Ang kanilang buhay, talagang inilaan na nila po sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Araw at gabi, puri, mga minamahal, walang ginawa kundi manalangin, mag-ayuno, magpuri, ipanalangin tayo, mga minamahal. Amen? Kahit mga minamahal, sabi po, mahalin po natin sila. Amen? Suportahan po natin sila, tulungan po natin sila. Magbigay po tayo, mga minamahal. Amen? Ibigay po natin, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong maghinanakit o magdamdam sa ating pagbibigay, mga minamahal. Amen? Sa mga magulang, 50, mga minamahal. Amen? Sa tatay at sa nanay, 100 na po yan, mga minamahal. Sa ating pong mga beloved na anak, mga minamahal. Amen? Ating pong mga beloved na anak, tig to 25 po, mga minamahal. Amen? Sa dako ng Maynila, mga minamahal, doon talaga, bawat magulang, tatay, 100, nanay 100, mga minamahal. Dito po, ibinaba po, mga minamahal. Amen? Tig 50 na lamang po, mga minamahal. Sa nanay at tatay, 100. May 4 na anak, mga minamahal. 100 din po. All in all, 200 po, mga minamahal. Ibigay po natin yan ng buong puso, mga minamahal. Amen? Lalaanin natin, mga minamahal. Amen? Yung ating ginagawa, mga minamahal. Amen? Pagpapalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pwede rin po tayo magbigay ng kinds, mga minamahal. Amen? Bigas, mga minamahal. May isang kapatiran, nagpatutuo, mga minamahal. Yung nagbigay ng isang kabang bigas, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Iba yung tithes and offering, mga minamahal. Amen? Doon sa ibinibigay, amen? Sa monthly blood offering, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ginawa ito ng beloved kapatid, pinagpala po siya, mga minamahal, ng ating pong pinakamamalapain. Sapagkat sinasabi, hindi mawawala ang ganti. Amen? Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Yan ay hindi makakalimutan kahit kailanman ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ayanda po natin yung ating pong monthly blood offering, mga minamahal. Ating pong tinatawagan, ating pong beloved brothers, beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong monthly blood offering. Praise the Lord.
Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat sa yugtong ito, mahal na pa yung pagbibigay namin blood offering, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pinakaloob mo sa amin, sa lahat. Mahal na Panginoon na pastoral workers, mahal na Panginoon na papagal ng aming kaligtasan sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Malusog at malakas sa pangatawan ng pagkaloob mo po sa kanila, mahal na Panginoon. At sa lahat ng bagay, mahal na pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na kagalakan lubos, mahal na natang mundong kulin sa kanila, mahal na hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Kaya basbasa na pagpalain mo pa yung tung ito, mahal na Panginoon. At yung pangako sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, na ibabalik mo, mahal na Panginoon, na di mabilang na pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Higit, dadalagin po namin, mahal na Panginoon. Higit sa lahat ang pagpapalang spiritual na Panginoon sa pangkalatan ng panalangin po na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Give